Welcome ulit mga kasulit. So itong ating update sa ating tawag ito, ina-assemble or nire-restore na e-bike na yung model pala is yung Duke. So from 888 Street na ngayon EV Lives. Bems Live pala. Meron naman silang store sa Shopee, so nahanap ko kung saan ako makakuha ng mga parts. Meron para dito nagbibenta ng mga parts nito sa Shopee. So ngayon, mga kasulit, kung makikita nyo, yung gulong meron ng hangin. Yan, nalagyan na siya ng hangin. Yung isa, yan, okay na rin. At binaklas ko yung pintura nito, then nilagyan ko na ng pintura. So, medyo hindi na maganda yung tawag ito. Itong gulong na to, isang to. Kasi yan, kung mapapansin nyo, yan, marami ng crack. Pero I think okay pa naman. Ayan, marami lang siyang, ayan, hindi niya maganda yung gulong. Hindi katulad itong isang to, malinis na malinis, wala siyang mga crack. Ayan. So, yung gagawin natin dito, bubuksan ko to. Bubuksan natin to kasi gusto ko ma-check sa loob kung hindi sa loob kinakalawang. Yan, hindi kinakalawang. Titingnan ko pa kung kinakalawang, talagang babaklasin ko, lilinisan at saka lalagyan ko ng insulation or ang tawag nun tawag to motor, winding, insulation. Meron ako dito. Papakita ko na lang mamaya kung kailangan ba natin itong i-insulate para hindi siya mag-short. Sa pagkakalam, sa pag-test ko ditong motor, yan, test ko itong motor, wala namang problema. Pasado siya, umaandar siya dun sa aking e-bike tester. Gumagana. Tawag ito, okay yung mga connection, walang short. Ganun rin yung hall sensor niya. Talagang pasado lahat doon sa aking e-bike tester. Yung kulang na lang nito pag-check sa loob kung napasukan ba ito ng tubig or hindi. Kapag iniikot naman, walang problema naman kapag iniikot. Wala, hindi matigas, walang sumasabit kahit iniikot mo. Talagang smooth ang yung pag-ikot. Yan, smooth yung pag-ikot. Walang I think walang problema ata yung bearing nito. So, need ko lang i-check talaga thoroughly sa loob kung talagang okay talaga dito, walang pumasok na tubig sa loob. Kasi mahirap naman kasi kapag winard ko na to, meron ng power at saka biglang may nasunog, hindi pa natin alam na meron na palang kalawang sa loob. So, kailangan kong i-check ito at para malaman ko na rin kung okay na okay. At saka kung hindi naman siya napasukan ng tubig, ibabalik ko na lang. Lalagyan ko lang ng mga seal dito sa mga gilid para hindi pasukan ng tubig ulit. Kasi ngayon kapag buksan natin, masisira yung kanyang seal nito dito sa may mga gilid. So, guys, gagamitin ko pala dito. Meron ako ditong alin. Kasi alin naman lang to. Yan, malit lang alin lang ito dito. Ito ko na lang bubuksan sa may bandang sa may lalagyan ng disc brake. Kasi kung dito ko bubuksan sa may kabila, nandito kasi yung mga wire. Mahirapan akong ilabas yung hub cover. Itong mga hub cover na to. So ngayon, position ko lang yung camera. Then panoorin nyo lang kung paano ko ito baklasin. Kahit fast forward na lang kasi iikutin naman na itong mga tawag ito, allen bolt. Then aangat yung hub cover. So position ko lang yung camera, then diretso na tayo sa pagbaklas ito.
So, yan. Safe na safe. Okay, yan. Ito, so, kunin ko yung camera. Then, yan, okay. So, yan mga kasulit. So, goods. Wala siyang kalawang sa loob. Medyo may konti lang dumi. Ay, ito, meron din kalawang dito, pero sabi. Pero hindi naman masyado, hindi naman ata siya magkukos ng short. Meron na ata doon sa loob. Sa may gilid sa natin. So wala, masyado silang malinis naman. Hindi naman siya merong kits, oil, walang residue. So goods na goods. So, okay. Wala, hindi pumasok yung tubig. Masalaman naman natin kung pumasok ng tubig. Yan. Malalaman naman natin kung pumasok ng tubig kasi yung seal. Yan. Ito yung seal sa may gilid. Ito yung lip. Yung lip niya dito sa lip. Lip niya dito. Is malinis na malinis. So, yan. Okay. So, walang problema. May kinakalawang lang dito yung yan o. Itong bearing, pero okay, kahit konting pihit lang umiikot yung bearing, so good. Medyo kinalawang lang dito, pero okay pa rin yan, as long na yan, hindi umiikot naman siya ng freely, walang kalog. So goods mga kasulit, goods. So ngayon kasi okay naman to, di ko na lang tatanggalin lahat kasi mahirap kasi ito ipasok. Pwede na rin natin to. So wala naman siyang major or talagang wala naman. Meron lang mga konting kalawang dun sa may sa isang magnet. Pero di ko lang alam kung okay pa naman ata yan. Kasi yung magnet minsan sa labas naman lang yung merong sumo natin para makita nyo talaga. Yan. So meron itong konting kalawang doon pero okay pa naman. Then goods. So meron nakalagay dito number. Ano ba yung nakasumpala? The whole number dito is yan 676-767. Ano kaya to? So Y6 YG or YG. So walang maka-indicate. Pero goods mga kasulit. At di na lang natin to. Dilinisan ko na lang dito yung mga gilid. Then lalagyan ko na lang ng tawag ito sealant dito sa may gilid. Then yan, lilinisan ko. Then balik na lang tayo. Pwede ko nang itong ibalik. So okay naman yun, wala naman, malinis, hindi naman ng corrosion yung aluminum, malibal lang dito. Yan, may puti-puti. Okay lang na, madali naman yung malinisan eh. Then yan, okay na rin. So good. Medyo yung, di ko lang alam kung sa pintura talaga ito. Sa kanila, kung mapapansin nyo yung kanyang kulay ng tawag ito, nitong mga wire, parang brownish na, hindi siya yung palaging color ng mga coil. I think okay pa naman yan. Wala namang black, kasi kung meron na dyan black ay surog na yan kung merong black. Yan ang kulay yung mga kits. So okay. So good na to. Then linisan ko na lang, tapos ibabalik ko na lang to. Okay na. Kung mapapansin nyo, madali naman siya nabuksan kasi ito yata yung first time na binuksan pa lang itong hub motor na to. So good. Wala mang problema. Then balik na lang to.
lagyan ng sealant, ay linisan yung mga gilid. Yan, linisan yung mga gilid, then lagyan ng sealant, sealant tawag nun, parang gasket maker or anytime na para masil siya, hindi siya pasukan ng tubig sa susunod. Okay. So, palit ko lang to, then linisan ko lang to, then okay na to. So, yung gulong, goods. Baliban lang yung sa isa sa goma. Pero okay lang to kasi sa front naman lang to. So, good. Diretso natin. So ayan, lagyan ko na ng sealant ng mga gilid para pag ikinabit na natin, yan, masisil na siya. So ibalik na lang natin, then okay na to. Yung ginamit ko pala dito yung seal, yung para sa mga salamin, para sa mga kotse, pero okay na rin doon. Yung ginamit ko, ayan, maliit na ka kasi ginamit ko na yung iba dito. Okay na to. So meron siya ditong lip para sa tawag nito, sa pito. So nandito naman. So lalagay ko lang pa ganyan.
Okay na mga kasulit. So, yan, okay na to. So, pipinturahin, lalagyan ko na lang ito ng pintibra. Meron ako kasi dito biniling pintura. Kasi yan, linilisan ko na. Wala na yang tawag ng pintura. Medyo meron lang black yung mga kalawang na sa tawag ito sa aluminum. So, I think okay naman yan kahit tagyan na lang ng pintura. Okay na yan. Hindi na magawa kasi nililisan ko na. At sa susunod, yun naman, lilinisan natin at saka i-repair ko yung mga sirado. Kasi meron dun mga plastic pairings na tawag to, nabiyak, naputol. So, okay lang, nandun pa naman yung mga parts. Kumpleto pa naman. So, yun na lang yung next kong video. So, ito, okay na to. So, good na good ito, yun o. Umiikot na. Wala namang diferensya. Then, goods, yan. Seal na yan. Hindi na yan papasokan ng tubig. Ito yung ginamit ko. Parang, ayun. Polyurethane, yun. Ito yung ginagamit na pang seal sa mga glass ng auto. Medyo nakakanis lang ito kasi sobrang dumi, dumidikit yan sa kamay. Yan, dumidikit yan sa kamay. Pero okay lang kasi madali naman niya kapag nag-dry na siya, madali nang tanggalin parang rubber. Yan. Kaya maganda yan. Then, klase pa pintura, yun naman yung susunod natin na video, yung mga fairing silinisan natin, then re-repair natin. So guys, dito ko natatapos yung video. Ito ng ating pag-check ng hub motor kung okay ba yung nasa loob, wala ba siyang nagka-problema. So goods naman. Then doon na tayo sa next video. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga restoration video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Boo-boo!